Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome to New Start, ang OzoMed Health and Wellness Talk Season 4. I'm your host, Deborah, at ngayon, we have another powerful episode lined up for you today. Kung first time ninyong manood, welcome to the family. At kung balik manonood po kayo, salamat po sa inyong tiwala. Before anything else, please follow us on our social media para lagi kayong updated sa aming latest episode, Health Tips at Wellness Content. At kung gusto nyo ng personal na maranasan ang OzoMed Wellness Care, bisitahin nyo po ang aming mga clinic branches na malapit sa inyo para simulan ang inyong wellness journey. Okay, let's get into today's episode. Mga taga Visayas at Mindanao at kayong mga nanonood via online, maayong adlaw. Kini nga programa dili lang para sa may sakit, hasta nasabda to mga walay sakit ug dili pod gusto nga makasakit. Dili lang po ni sa mga naay edad ha kamo mga batanon nga nagtan-aw karon, amo ning giandam ninyo nga programa para makakuha mo og pagtulunan nga angay gyud ninyo ibahagi o inyong i-share sa inyong mga kapamilya. Well, in fact, there are other people, after they retire, they lost their sense of purpose, and that's the time that nag-deteriorate talaga yung life nila. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Itong mga degenerative disease is not just one cause. Multifactorial yan. Ibig sabihin, marami naglalaro kung bakit nagkaroon ka ng mga ganong sakit. Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. No? At the end of the day, talaga masasabi mo that you are fulfilled. While we still have that options, we choose healthy food. Mas mabuting alam natin yung mga gibati natin. Alam natin kung paano natin sila aatakihin. Huwag nating hayaan na nandun na tayo sa punto na wala nang balikan yung sakit ninyo o yung kondisyon ninyo. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Sabi niya, if I were you, ma'am, patanggal mo breast mo. So, nung nasabi ko yung balita, umiyak sila kasi sabi ko, cancer, stage 1, umiyak na. Ako po si Deborah. Ako si Jeray ug kamo nagtanaw sa New Start OzoMed Health and Wellness Talk Season 4. Topic natin ngayon ay isa sa pinaka-importanting topic na kailangan marinig ng bawat Pilipino. We are talking about colon cancer. Sakit na dahan-dahan pero tiyak na kumukuha ng ating kalidad na buhay. At madalas hindi natin namamalayan. Pero ang magandang balita, may pag-asa. At nandito kami para ibahagi iyon sa inyo ngayon. Para gabayan po tayo sa topic na ito, kasama natin ang dalawang espesyal na bisita. Si Kuya Juray na magiging anchor natin ngayon at kasama niya ang ating OzoMed Physician in Charge sa Cebu na si Doc M.I. Good day mga ka-New Start. Today atong istoryaan ang topic nga gilikayan ug dili gustong hisgutan sa atong mga kababayan.
this is not to give you control or dili ni namo gusto nga hadlukon mo, but this is to give you clarity, awareness, and of course dapat malaman natin na dunay dapat buhaton to prevent and to manage this. Ang atong topic karon tungkol or mahitungod sa colon cancer kasi daghan na kay tag mga pasyente dinhi sa Ozone Med Wellness Clinic no nga colon cancer ang ilahang issue or ilang mga problema. Syempre, hindi yan natin mapapatunayan kung gaano katotoo at ano yung mga prevention na pinag-uusapan natin kung walang doktor na magbibigay sa atin ng medical advice or medical lessons or teaching para mahibaw-an nato kung unsa ni nga sakit. Kauban nako ang physician in charge sa Ozone Med Wellness Clinic Cebu. Wa na ilain usa sa mga batanon, usa sa mga masipag ug syempre usa sa mga kugihan nga doktor dinhi sa Ozone Med, Dr. M.I. Aguinaldo. Mayong adlaw do. Maayong adlaw sa inyo. Kumusta ka na? Maayong adlaw din sa inyo. Ayan, kay kag mga fans ka ron Doc no sa Visayas ug sa Mindanao. Actually po dinhi sa Ozone Med Cebu, ilado na si Doc M.I. sa atong mga pasyente, especially yung mga taga Leyte, Samar, Tacloban, because they are watching our show. Doc, medyo ano tayo ngayon no, kung itong last topic nato, degenerative diseases ang atong isgutan. At syempre, na ako'y gaido kasi gusto ko nga tanan ato gyud siyang mahimay per piece sa mga tanong no. And this topic also na formulate ni nato Doc because of the questions or mga suggestions ng ating mga pasyente dinhi sa Ozone Med. Doc, ano ba talaga ang colon cancer in a simple term? Ang colon cancer ay isang klase ng cancer na nakikita sa bituka or sa intestine, particularly dun sa area na colon. Okay, so kumbaga digestive system ba to Doc ang target Digestive nito? system. Sa anatomy digestive Sa system? bituka mismo. Bituka mismo. Okay, Doc. Saan ba nanggagaling ito, Doc? Ano ba, totoo ba, Doc, na ang start nito or ang parang punot dulo ng lahat, Doc, yung tinatawag na polyps? Yung colon cancer, parang nagsisimula bilang, minsan ito ay nagsisimula bilang isang polyp, pero hindi naman lahat ng polyp pwedeng maging colon cancer. Oh. Pero pwedeng magsimula yung colon cancer from polyp. Pero pwede rin manggaling ito sa ibang klase na bukol dun sa loob ng bituka natin. So ibig sabihin, Doc, sa tinai, dili lang polyps ang mga nadto. So pwedeng na yung mga other bukol po. Oo, pwede yung meron kasing polyp, yung parang finger-like projections, yung parang merong ganon. Or meron din flat lang na kumakatag siya. So may mga ganon. So iba't ibang klase. Okay. So Doc, gaano ba to katagal yung sinasabi mong polyps, no? Gaano siya katagal sa lawas na to mutubo or mag-spread bago sa matawag na cancer? Yung ano kasi, yung kaya kailangan talaga ng early detection, prevention, kasi this colon cancer, pwedeng, kanina sinabi ko from polyp to colon cancer, pwedeng magtagal ito ng 5 to 10 years yung ano natin, yung timeline na tinatawag. So, pwede magkaroon ng mga changes during that time. Ibig sabihin, katong mga tao nga na ay mga gitawag o polyps, may window pa sila, Doc, to prevent it before magiging serious. Tama po ba yung pagkaintindi ko, Doc? Kaya kailangan talaga na mas lagi nating tinitingnan or minamatsagan yung timeline na yon from 5 to 10 years na yon. Kung tubo ba siya, mukatag ba siya, mukalat ba siya, or dumami siya. Kaya yun yung magandang timeline to prevent and avoid yung pagkaroon ng colon cancer. So may monitoring pala talaga, Doc, no? Yes. Hindi lang basta-basta na may polyps ka, sige, di pa naman mutubo na dayon. So, Binabantayan talaga na. okay, Doc. Gaano ba ka-common ang, Doc, ang colon cancer dito sa Philippines? Sa Pilipinas, yung colorectal cancer, yung colorectal means yung colon plus yung rectum sa part ng bituka ay usually mga fourth yan sa listahan na common na cancer sa Pilipinas natin. So, kailangan talaga binabantayan natin yan siya. Usually, ito ay nangyayari sa mga tiguang, mga 50 years of age at ay kailangan tinitingnan yan lalo-lalo na sa mga lalaki, sa mga may predisposing factors. Pero ngayon, nag-iiba na yung estado. Though ito yung mga common, pero dahil nag-change yung mga lifestyle natin, pabata ng pabata, or iba na yung mga kinikater na ito ng mga
group of populations. So, dati kasi, when I grew up siguro, no, makadungog kang nag-colon cancer, halos mga tiguang na lang yung madungog, no? But this time, Doc, meron na tayong mga younger, mga patients pa. Meron na tayong mga 14 years of age, Wow. meron ng gano'n, minsan mga 20s, 30s, or 40s, pero 50s pa rin yung pinakamarami. Pero, syempre, hindi natin i-disregard yung mga age group na yon kasi nga, because of our lifestyle changes. So this is something pala, Doc, no, na dapat aware ta ngayon pa lang, no? So each one of us, may pili ba ang colon cancer, Doc? Babae or lalaki? Or mostly lalaki? Itong itong ating discussion right now, pero wala naman tong pinipiling Gender. Kaya kailangan mag-ingat tayo sa ating kinakain lifestyle natin. Nako. Speaking of lifestyle, Doc, dito ano nga ba ang main causes or mga risk factors ng colon cancer, Doc? Yan. So, meron tayong mga factors kung bakit tayo nagkakaroon ng increased risk of colon cancer. Pero hindi pwede nating ituro ito sa iisang factor lang. So, multifactorial pa rin ito. Katulad ng mga diniscuss natin before sa mga ibang sakit, laging multifactorial. First, yung genes. Ibig sabihin, kung merong problem sa genes mo, nag-mutate yung mga genes mo, o napasa ito from your parents or grandparents, pwedeng mapasa sa'yo. So, kaya kailangan alam mo sa family history mo kung meron talagang problem sila. Kasi kahit ang most common na age ng colon cancer ay 50s, dahil meron ka ng factor na family history, may predisposing factor ka na, then wag mo nang intayin yung 50 na edad. Mag-ingat ka na. Pangalawa, yung diet mo. Kung kumakain tayo ng more of processed food, meat lang, walang mga fruits and veggies, fibers, then mas prone ka na magkaroon ng colon cancer. Pangatlo, yung lifestyle. Mahilig ka ba mag-alcohol? Hindi ka nag-exercise? Nagsusmoke ka ba? Though walang masyadong direct na study na magtuturo agad na, colon cancer kapag nag-smoke ka. Pero, makakadagdag ito sa burden doon sa sakit natin. Pang-apat, kapag may mga chronic inflammation, kanina diniscuss natin or sa mga episodes na pakihanap doon sa mga New Start program natin, previous episodes natin about degenerative disease, yung inflammation. Okay yung inflammation, pero kapag nagdugay siya, tumagal siya, pwedeng magkaroon na ng injury, pwedeng magkaroon na ng ibang mga sakit or concerns doon sa organ or system na tinidiscuss natin katulad nun sa colon. So, chronic inflammation, pwedeng magkaroon ng problem sa absorption, digestion, injury doon sa colon natin, which could result to colon cancer. So, yun yung mga naglalaro na factors para magkaroon ng colon cancer. Okay. So, sa diniscuss ni Doc, parang masulod na po ang role ng lifestyle, Doc. Yes. Yung healthy lifestyle and of course yung diet, Doc. So, himayin nga natin, lifestyle, Doc, of what? Lifestyle ng kaon, syempre yung diet ng kaon, lifestyle yung iba kasi ng mga batanon, Doc, abi kay batanon, abusado na, no? Especially kaon ng kaon. Speaking of kaon, dito na tayo, kaya naano ta sa Visayas, na sa Cebu. Yung mga Doc, mga anlisang yung di ihaw-ihaw. Yes, pwede. Kasi siya, again, yung too much meat din kasi parang ang hirap naman nun i-digest and yung process na yon kung paano yun prepare. Minsan mga burnt na yung mga mga meat. Yung mga binabarbecues, yung mga carcinogenic na yung mga na yon, mga nandoon nakapatong na yon sa meat, mga sunog-sunog. Pwede yon makakos. Kailangan kasi yung kinakain natin na kailangan natin sa katawan, ma-absorb yun. At the same time, yung mga excess or hindi kailangan ng katawan, matanggal agad yun. Pero kung hindi, nakastagnant siya doon dahil hindi nga tayo kumakain ng maayos, hindi tayo kumakain ng mga fiber para matanggal yun, then magiging stagnant doon. Tapos pangit pa yung content na yun, like yung too much meat or too much carcinogens, pwede ma-absorb yan doon. Mga ginabot, Doc. Siyempre wala man tagadaot o mga businesses karon, no? But nasa ato na as consumer. In moderate lang. Oo, na pag kumakain ka, hindi po yung halos naman everyday na rin, may present yung mga ganun. Everyday, 3 times a day. Yun, 3 times a day. So, possibly pala, Doc, speaking of that, lifestyle and diet pa rin sa discuss nato about degenerative diseases, Doc. Na yung mga kids natin, pwede din pala yung lifestyle ng paghatag nila sa food or yung mga inom nila that could lead them sa pagdako nila
to colon cancer. Pwede yun, Dok. Yeah, indirectly. Yun, kasi lifestyle, how you eat, mula pagkabata, kung paano yung kontrolin ng magulang mo, paano yun maging habit mo, then hanggang pagtanda, yun na rin. Marami ng mga bata ngayon, hindi na sila sanay kumain ng gulay. Yeah, yun nga ang Nakikita ko ngayon yung mga Gen Zs, hindi na sila kumakain ng gulay kasi hindi nila nakasanayan. Kasi yung mga parents nila busy na. So, instant na lahat. Instant na lahat. Processed food. na lahat. Fast food na lang lahat. So, makikita natin, hindi naman sila pinagbawalan. Kaso nga lang, yun na lang yung easy access sa kanila. So, yun na yung nakasanayan nila, habit nila. Yun na yung culture sa kanilang bahay. Kasi walang nagluluto, tapos busy lagi yung mga magulang. Pwede yung maging So, lesson sa mga parents ngayon, kasi we always focus on on family. Kasi usually pag pumupunta dito sa clinic yung pasyente, Dok, kasama halos yung barangay. Minsan yung iba kasama talaga yung buong family na parang nagpapakita sila ng support. So sana kung gaano kalaki yung support natin nung nagkasakit sila, ganun sana din kalaki yung support natin sa ating kapamilya na, hey, yung alam mo yung nagtatapikan kayo sa hey, sobra na ta sa baboy karon, mag-agulay na punta. correct. So dapat ganun pala siya dapat na hindi ito ayaan man siya, matanda na yan, alam na yung ginagawa niya. So dapat tayo as family, yung concern natin, nag-start talaga sa atin sa bahay. Yes. And then sa isa't isa. And speaking of bahay, Dok, we talk about, you discussed earlier, Dok, na yung risk ng family history. Kasi meron ako mga kakilala, Dok, yung family, kumbaga, yung generation na kanilang great-grandparents, yung mga lolo sa lolo, na ay colon cancer. Pero yung mga generation ng kanilang lolo, parents, wala. Pero itong generation na ganito meron. So, pwede din ganun, Dok? Pwede. Meron mga, again, pwedeng maging Maputol ka dito. maputol siya kadyot, carrier lang siya, may ganon. Meron ding nakita agad sa next na kin, pwedeng ganun po yan. Or pwedeng masyadong mahina yung yung mutation, hindi nakita, pero dun sa susunod, dahil yung parehong parents meron palang nakatago or carrier sila, pwedeng magkaroon ng ganon. So, dako kayo risk po di ay, Dok, kung meron ka ng history, yung generational history ng family Yes. ng colon cancer. Pero, Dok, di ba hindi lang naman sa colon cancer din yung kung ganyan, no? May mga cancer din talaga na generational na as early as dapat nababantayan. Especially, tama yung sinabi mo kanina, Dok, no? Kung meron ka ng history sa family, dapat the more ka na watchful. Di ba, the more na nag-usapan nga natin sa degenerative, yung reversible saka irreversible, no? So, dapat tayo pa lang alam natin na namatay si ganito, namatay si lolo na may colon cancer, kung magpapakita yan ng mga symptoms or mga warnings, dapat na-alarm na tayo na nigawas na sa atong kaliwat karon na generation. So, kasi nasabi po ni Doc, parang multifactorial, yung factorial, ito meaning lifestyle, genetics, plus habit that all plays sa sakit na yan. So, dapat talaga siya, babantayan mo yung factors na yan para hindi lang bito ka na magmata na lang ka sa kaadlaw, wala na. Kasi Correct. naanag yun, bugat yun. And also, kung hindi mo alam yung history nung parents mo or nung lolo-lola mo, siguro it's better na ngayon, dahil ikaw na yung parent, nanonood sa atin, ikaw na yung parent, why not isulat mo na yun siya? O kaya ikwento mo na yun siya sa mga anak mo. Minsan tinatago rin ng parents. Okay nga, oo nga. So para sa mga anak nila, anak ng anak nila, alam nila na may history sila para maagapan agad. Hindi yung parang naguhula sila lagi. Kaya pag annual exam, tinatanong kasi yan, annual exam or pre-employment or any consultation, meron ba kayong family history? Usually, sinasagot nila, hindi ko alam. Wala po, hindi ko alam. Baka wala, ganon. Pero, kasi meron tayong pasyente, Doc, sa sa Davao. Sasabi niya, wala talaga akong maisip mula sa parents ko, sa senior na to ha. Pero lisaan niya na Doc, na discover, yung ig-agaw niya, considering senior na siya, yung ig-agaw niya sa father side, hindi sa mother side. So, tinitingnan niya yung mother side, wala daw. So, meron pala. Talaga kasi from the same root ng family. So, yun, diba? Doon niya na-realize na kaya pala ako nagka-colon cancer.
kasi nga pala sa other side, which is hindi din niya kilala. Ang kilala niya yung mother side. And So, baka, ito rin importante na kailangan magpa-check up. Kasi paano mo malalaman na meron kang history or yung parents mo, kunwari ikaw yung grandparent, paano mo malalaman na meron kang colon cancer or any sakit na pwedeng mapasa sa mga anak mo kung hindi mo alam at hindi diagnose. So mahirap namang sabihin mo na meron akong diabetes, pwedeng ma-transfer sa mga pam-apo, hindi ka naman nagpapa-check up. Kaya Laging dapat haka-haka. go So, back ta sa yung regular Yes, check up mo. correct. Talaga yun. Speaking of this, Doc, yung sinasabi mo kung hindi ka magpapa-check up, what are those early warning signs, Doc, na pwede nilang bantayan? Or para aware lang tayo, no, siguro sa mga nagtanaw karon na naana di ay ninin yun mga warning signs. Ano po yun, Doc? Hindi pa rin siya specific. Pwedeng maraming ibang sakit ang naglalaro kapag merong ganitong simptomas. Pero pag meron na kayong ganito, pwede ka magpa-check up para ma-detect talaga at ma-diagnose ng maayos. So una, kapag merong dugo sa sa dumi. So maraming pwedeng sakit again, hindi ibig sabihin na may dugo sa dumi, cancer agad. Pwedeng hemorrhoids lang, pwedeng ganon. So, pa-check up pag merong mga dugo sa dumi natin. Pangalawa, kapag merong pagbabago sa bowel habits, kunwari dati everyday ka na dumudumi, tapos biglang parang 1 week na lang or 2 weeks na lang ako nagdudumi. Okay. Biglang ganon. Pero minsan, nagka-question sila, meron din silang na Doc, every 3 days lang ako dumudumi. Baka meron na akong cancer. Kailan ka ba nag-start na ganyan? Dati pa hanggang nung bata pa? Hindi yon. Kasi normal hanggang 3 days pa yan. So kung ganun talaga yung habit mo, yun talaga. Pero pag may bigla ang pagbabago, pwedeng mag-isip tayo na magpapacheck up ako. Baka lang na ito ay colon cancer. Pwede rin na nagda-diarrhea. Biglang puro na lang ako basa na diarrhea. Sobrang daghan kaayo. Pwedeng yun, iisipin natin na colon cancer. Pangatlo, kapag medyo lumiliit yung dumi natin, di ba, medyo bulky yan siya. Okay. Tapos medyo numinipis. O minsan parang parang kambing na lang yung bilog-bilog na lang, parang milk tea na lang siya. Parang sa commercial. Ayun mga reels. Yan, parang na lang, kambing. O kaya manipis na lang. Dati malalaki siya, ngayon na lang talaga, manipis. Ang hirap ng ilabas. Baka yun, nahaharangan na. Yun medyo progressive. Nahaharangan na yung labasan ng dumi. Medyo lumiliit na. Kapag medyo sumasakit na yun siya, may bloatedness na, may hangin na, laging may kabag. O kaya parang medyo may masakit. Though vague yung simptomas na ito, ay pwedeng patingin natin. Baka i-rule out na baka may colon cancer. Panglima, kapag laging hapo, pagod, o kaya biglang nagbago yung timbang mo. Yun, masyado lumiit ka na, pumayat ka na. So, ayun, pwedeng i-consider yun na merong problem. Generally, tapos i-rule out lang kung merong colon cancer. Ayan, malinaw. Klaro pa sa tatanang klaro yung mga binigay ni Doc na mga signs, no, mga warning signs natin. Doc, hadlock ba or delikado ba kung wala ka ani nga symptoms? Pero, una, naka-history sa family. Pangalawa, nagka-symptoms ka prior, lumabas nitong mga warning signs na to, like few months ago, nawala. So, hadlock ba? Kanina sinabi niyo po na hindi natin kailangan manakot. Okay. Kailangan lang may clarity. Kailangan lang abtikrata. Okay. Hindi ibig sabihin nung binanggit ko kanina ng mga simptomas, cancer na ito. Maraming pwedeng maglarong diagnosis. Kaya kailangan mo ng tulong ng doktor para ma-diagnose ito. Hindi rin minsan may mga hindi ka nararamdaman. Pero incidentally, sa annual exam, biglang meron pala. May mga pasyente tayong ganun, Dok, no? Sa annual exams nakikita yung problem Oo, talaga. may mga ganun. Wala silang simptomas. Minsan,
biglaan. Minsan, dugay rin siya lumugawas. Diyan ang papasok, Doc, na hindi ka pwedeng mag-skip ng mga ganyan, di ba? Meron ta sa mga annual physical exams na mag-skip ka ng stool exams, di ba? Ayoko, mauwang ko. Rectal exam. Oo, May mga mauwang ka ganun. malibang, kay ito sa yung opisina, kay ano man, kaya nang na-examine. Mas maayo gito nun, Doc. Ayoko kasi Kala lalaki pala. ako, may papasok sa puwetan ko. Pero kasi, kala mo, ano lang siya, parang sa hemorrhoids lang yung titingnan, or sa prostate mo lang yung titingnan. Titingnan din kung may mga bukol doon. So, kaya kailangan, pa-check mo. More than the hiya, kailangan yung sarili mo, i-prevent mo na magkaroon ng gano'n. Lalo na sa mga edad na 50s na. Okay. And especially, kung may kaliwat ka na. Kung may ano, kaliwat so, ka. hindi porket wala kang nararamdaman, Doc, safe ka na. Especially kung naa ka nga family story about about this Yes. cancer, no. So, dito naman tayo, Doc, sa screening, no. Ano bang best way to detect colon cancer? Ang gold standard para mo ma-detect talaga kay through colonoscopy. Yung mga simptomas, nandyan kanina, lagi natin binabanggit sa mga previous nating episodes, hindi natin pwedeng ma-diagnose ang isang sakit na magbabase lang tayo sa laboratory test or imaging test or a history lang itself or a blood test lang itself. Kailangan tulong-tulong yan sila. So, isa sa mga malaking chance na pwede natin ma-detect yung colon cancer at ma-diagnose natin ay through colonoscopy. Yung colonoscopy, meron siyang parang tubo na may camera. Tapos titingnan dun ipapasok yun sa puwetan, tapos titingnan yung looban niya. Pero again, kailangan merong history, physical exam, and the diagnostic test, which is the colonoscopy. So, yeah. Masakit ba yun, Doc? Yung colonoscopy? Hindi na, may mga anesthesia naman para makatulog ka. Minsan hindi mo naman yun mararamdaman. Madalas hindi mo naman yun mararamdaman. Ang colonoscopy rin ay isang way rin para ito ay for treatment or for prevention. Kasi kanina, di ba, nabanggit natin na 5 to 10 or 5 to 15 years yung para mag-grow yung polyp to a cancer. Pero again, hindi lahat ng polyp naging cancer. So titingnan yan may certain timeline si Doc. Tingnan natin through colonoscopy kung nagbabago ba yung polyp, dumadami ba yung polyp, yung flat na mass, kakalat ba yun siya. So titingnan nila yan. And during the colonoscopy, meron pa yung papasok doon, nandun din sa tubo, na pwede nilang kunin. Okay. Sa colonoscopy, Doc, so pwede nang putulin kung may makitang polyp? Po, pwede yung ganon, diagnostic or prevention. Pwedeng kukunin yon tapos kukuha ng konting sample, or pwedeng kunin na lang talaga lahat. Yan. Tapos babiopsy nila yan, titingnan nila ano kaya itong mass na ito. Okay. So, ibig sabihin, colonoscopy is not just diagnostic, preventive din siya. Yes, pa. Ang galing na ng technology natin ngayon, no? So, dapat hindi tayo matakot na pag in-advise tayo ng doktor na ganito, go na natin. Hindi yung hintayin pang, ilang, Dok, okay pa yan, baka madala pa yan sa gamot-gamot. Malayo to sa bituka. Oo, nasa bituka na nga, di ba? Malayo sa bituka. Okay, minsan kasi din talaga, Doc, no? Pag hindi talaga yung, parang between life and death na yung sakit, hindi pa nagdugo. Hindi pa nahirapan huminga. So pwede din po, Doc, na kahit meron na colon cancer, mahirapan ka rin huminga. May ganung Hindi naman manifestation. din. Kasi pero kung nagbe-bleeding na, may mga anemia na siya. So, pwedeng may loss na siya ng blood. Ayun, nakakaroon na siya ng problem with distribution of oxygen sa katawan. Doc, ito isingit ko lang, nagpapap lang sa mind ko. Yung anong tawag nun? Hemorrhoid. Pwede ba siyang magka-cause ng colon cancer, Doc? Hemorrhoid kasi Sa Tagalog. parang meron siyang, merong Almoranas ba yun? almoranas. Okay. Meron siyang merong lumaking part doon, Sa intestine, sa rectal. pero malapit doon sa entrance or sa Okay. exit. Pero underneath it, merong mga blood vessels. Yun yung nakaka-cause ng hemorrhoids. Hindi siya bukol talaga because of ang cancer kasi May something, may parang foreign. merong nag-transform yung cells mo. Okay. Nag-transform yung cells mo. Yung hemorrhoids, walang transformation na nangyari. Meron lang weak or meron lang
nag-bulge yung veins, kaya nagkaroon ng hemorrhoids. Pero walang nagbago doon sa mga cells na nandun sa area. Ang hemorrhoid yun, Doc, may bleeding din yun sometimes. Pwede kapag Kasi nagagasgasan siya. Pwede, or Pero ano pumuputok. yun, nagagamot naman, Doc. Nagagamot siya, depende sa grado or severity. Through surgery or through ointment, depende again sa severity. Mas pinalawak ni Doc yung ating kaalaman, no? Kasi meron din akong mga kakilala din, Doc, na pag sinabi nila, bakit may colon cancer? Kasi nagka-almoranas kasi yan. Parang tungkol sa almoranas na develop to cancer. So parang gi-almoranas lang siya, 2 ka buwan, naging mo ng colon cancer. So may dapat pala talagang procedure. I mean, yung sinasabi diagnostic natin, Doc, na dapat silipin lahat. Yes. Sinabi mo kanina, roll out, no? Kasi sanay din tayo dito sa clinic, kami sa clinic, sanay po kami na i-roll out ng doktor. Hindi lang, okay, blood ka lang, hanggang dyan lang yan. Anak, may ganito ka, hindi tayo ganun, Doc, no? So sinisilip, actually, itong si Doc MI talaga, pag dito ako sa Cebu, yun ang nagtuturo ka rin na, hindi yan. So kailangan pa natin ng ganito. I-refer muna natin to kay O even allergy and viral infection nga, nung nagtanong ako sa iyo, nung galing ako ng flight, na parang, sige, titingnan natin, allergy ba yan, ano ba? So, ganun kagahalaga po yung makikipag-usap ka sa doktor. Kasi, ang kabanan dyan, pero kung di ka makapag-isip ng ayos, Dok, magkukonclude ka agad, tapos makonclude ka, mawalan ka na ng pag-asa, wala na, buong pamilya na mo, ma-okay na ba, mahandok na sila. Katulad nung sinabi mo na surgery na, almoranas ito, colon cancer, kasi siguro kinorelate niya ito sa nagdugo yung diba? Isa sa mga simptomas natin, merong dugo, may bleeding sa pupo niya. So, baka kinulat niya sa bleeding ay almoranas lang, tapos so hindi pala. So, kaya kailangan magpa-check up talaga para ma-rule in, rule out, talagang diagnose talaga with that. Saka huwag ka mag-doktor-doktoran. Kasi minsan doktor-doktoran talaga, especially yung pamilya, no? Parang napagdaanan ko na yan. So always ask for professional guidance ng mga doktor. Mahirap na, lalo na katawan Huna ni mo imong lawas, kung magkasakit ka, tawag nun, ma-misdiagnosed ka, wala na, mali na rin ang imong gamutan, Correct. di ba? So, mapunta ka sa maling tambal, maling doktor. So, maayos, dapat ikaw mismo educate ka about it. Doc, practical steps para maiwasan ang colon cancer. Practical lang, yung pwedeng gawin daily. Magsisimula ito lagi sa sarili. So, kailangan una, kumain ng maayos, yung mga risk factors. Tingnan natin yung mga risk factors na pwede natin galawin. Yung sa genes natin, hindi natin magagalaw yan. Hindi natin mamomodify yon. So, ang pwede nating mamodify yung diet natin. High fiber diet, kumain ng gulay at prutas, iwas dun sa smoking, alcohol na makakadagdag ng burden dun sa colon natin, yung mga processed foods. Kailangan tingnan natin yung yung pagpupo natin, kailangan regular, tapos exercise, walking, lalo na ngayon mas makakatipid tayo. So walking tayo kasi para gumalaw rin yung natin, bituka natin, pati yung mga alcohol. Tinuturo natin yan sa New Start program. Pag nagpapa-check up kayo dito sa Ozone Med Wellness Clinic, tuturuan namin kayo. And also, you can visit yung YouTube channel natin at yung Facebook page natin para extensive yung turo natin doon ng mga New Start program, kung ano yung mga pwede nating ayusin sa ating lifestyle para maayos yung gut natin. Meron ding nagsasabi na pwedeng makorelate ito sa gut health na tinatawag. So, kaya kailangan medyo okay ang tiyan natin with regards to that. So, dapat dagdag lang ako sa exercise, Doc. No? Especially yung mga nagpuyo ito sa mga condominium, Doc. Kung nasa second floor ka lang naman, huwag ka na mag-elevator. Yes. Or third floor, ako usually, kung may nag-asami, nasa higher floor kami, minsan naghahagdan ako, Doc, kasi it really helps talaga. Hindi yung natamad na tayo, lahat na lang elevator, akyat baba, di ba? So, as simple as that, makatulong talaga. And also yung mga malapit lang sa work, you can walk naman talaga. Lalo na sa may mga cities na like Makati, BGC. If safe naman din, pwede kayong kung ayaw nyong mainitan, kung may mga covered na hallways doon, or canopies, or pag ayaw nyong mapawisan dahil baka mag-haggard kayo pagpunta sa work, then pag-uwi, pwedeng gano'n. Mag-walk na lang kayo along with your friends na malapit sa bahay. Okay. Doc, ito, balikan ko lang. You talk about diet. Gaano ka-importante yung fiber sa pagkaon, Doc? Yung fiber kasi
parang nakakaano siya, expand siya hindi siya magiging compact yung pupo mo. Kasi parang mo ano siya. Di ba parang, ang tawagan? Mo expand. Mo cut siya dun sa mga compactness ng Okay. pupo. Kaya pag may fiber, lami ikalibang dok na lami kayong Oo, pamati. kaya malambot siya kasi nga parang nagtatransgress siya dun sa mga mga laman ng pupo kaya mas malambot siya. Hindi siya masyadong titigas. So, pangalawa, ma-flash out mo talaga. Ayaw natin na ma-retain for longer time yung pupo natin kasi yun yung cause mas matagal yung exposure ng mga toxin sa loob ng colon natin, ng intestine natin, mas maraming chance na ma-absorb siya. So, tanggalin natin yun para walang masyadong tayo. Best na makukuha ang fiber, dok, is sa vegetable at fruits, di ba? Kasi yung iba kasi maraming alternative na kaya hindi na rin nag-exercise kasi I have fiber, I have ganito. So, basically, kung anong available sa kusina, yung pagkain sana, dok, no? Kaya nga, lagi yung nanonood kasi yung anak ko ng mga videos about nature. Parang meron doon na parang if the nature doesn't produce it, don't eat it. Kung hindi galing sa nature, huwag mo kakainin. Sabi niya, Papa, does not come from the nature. So, okay, anak. Kaya malaking lesson din yun, dok, no, na makuha natin. And also, dito sa Ozone Med Wellness Clinic, meron tayong in-house na nutritionist. So, along with your treatment, yung ozone therapy and the other treatment natin dito, nire-refer natin yung patient natin sa in-house nutritionist. So, tinutulungan natin, ano bang klaseng veggies or fruits? Kasi hindi naman lahat maraming fiber eh. So, Yes. merong certain na gulay at prutas na mas maraming fiber. Kaya mas okay na if magpapakonsulta ka, tap us so that we could refer you to our in-house nutritionist. All this na pinag-usapan natin, dok, no, diet para to have a healthy gut. So, gaano ba ka-importante ang gut health, dok? Yun, kasi isa sa mga problem natin with yung colon natin, medyo dumadami na yung bad bacteria versus the population ng good bacteria. And syempre, kapag merong imbalance ng environment, mas maraming good kaysa sa, or mas maraming bad, mali. Mas maraming bad kaysa sa good, then magkakaroon tayo ng problem. And also, ngayon, meron ng studies na kala natin ang problem lang sa gut ay problem lang sa gut. Meron ng axis na tinatawag sa gut and the neurons, gut and other organ systems na hindi digestive, may mga ganun na. So, pati yung moods natin, because of yung gut natin, may mga ganun. Kaya kailangan okay yung gut natin. Meron ako narinig, gut leak, leaky gut. Leaky May ganun, gut. dok, no, na term. So, ano naman ang role ng prebiotic at probiotic with this gut health na pinag-usapan, dok? Yung probiotic ay yun yung bacteria, the good bacteria. Yung prebiotic, syempre kailangan natin may supply tayo ng good bacteria. Yung the population of that bacteria. Pero kailangan mabuhay din yun. Parang tayo, tao. Sige, supply ako ng maraming tao dito sa city na to. Pero mamamatay lang din sila kasi wala kasi silang kakainin. So we need the prebiotic. The prebiotic, siya yung pagkain para man magstay longer yung bacteria. Magstay, mabuhay naman yung bacteria like yung mga thin leafy veggies. Ayun, dun papasok si fiber pa rin. Siya yung magiging pagkain ng bacteria na yun. And other fruits and veggies na yun. O may mga Other sources. Ma-recall sa mind ka ron, ano mga pagkain na makakatulong for that? Ano yung mga, may mga ano sinabi mo, dok, may mga probiotic, may pagkain na may mga probiotic na, di ba? Yes, Ang alam ko kasi Greek yogurt. Ayun. Yung atsara ba? May probiotic? Yung mga parang pickled or Pickled, parang binuro. Yung meron sila. kimchi, mga kombucha, meron Favorite ko din yung sila. kombucha. So meron talaga silang mga ganun, dok. Ang ganda na. Greek yogurt. Pero iwas-iwas lang din tayo. Meron syempre commercialized masyado na bacteria in the food like the probiotic. Na tingnan nyo rin yung calories, sobrang tamis na lang din. So medyo iwas-iwas tayo sa masyadong matamis. Parang asa na ba talaga yung benefit, the risk and the benefit, medyo i-weigh in natin yun siya. Tsaka may mga probiotic, dok, sinasabing candy, probiotic na juice, na alam mo naman siguro kung sinasabi nilang
5 million, 5 billion na ano. Pero alam naman natin siguro, Dok, na in the process, nawawala na rin yun kasi naaarawan, naiinitan, na uulan. More of branding na lang ba ito? More of ano na lang ba ito? Ganun. So, magiging okay ang tiyan kung talagang fiber na kinakain mo is from the nature, yung fruits and vegetable, na maayos, di ba? Hindi din yung process na fruit. May mga processed fruit na kasi din ngayon, di ba? Yung nabibili mo na parang, pinag-usapan nga namin kanina, yung ano, yung gata na nasa lata na umaabot na ng 1 year. Pag nagpagata tayo, ano lang, di ba? Mapapanis na agad. Tapos yan nasa lata, kaya pala yung mga kinakain din, hindi din na... Minsan, pati ba ata yung mga bigas, parang ano na siya, parang hindi na Pernasis na rin. kahit nga yung mga burger, medyo hindi na siya inaaman talaga. Kaya Sobrang tagal. pala. Well, ang dami na namin napag-usapan ni Doc MI. It's all about colon cancer, the risk, ano yung mga pagkain na dapat iwasan. So, more of this when we return. So, dyan lang po kayo. Napakaganda nun, hindi ba? Maraming salamat po, Kuya Juray at Doc MI. Sobrang dami po nating natutunan. At ngayon, bago po tayo bumalik sa ating topic, gusto nating ibahagi sa inyo ang isang bagay na siguradong magpapalakas ng inyong loob. Kasi sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang boses ng mga taong nakakaranas nito. Kaya ngayon, maririnig natin ang isang healing testimony na isang tunay na kwento mula sa isang taong katulad ninyo na nakahanap ng pag-asa at kagalingan sa pamamagitan ng OzoneMed. Ultrasound ako, lalong dumami yung buko, lalo siyang lumaki. Nagpa-consult na ako sa OB. Tinignan ng OB. Sabi niya, cervical cancer daw. Kaya lang, siyempre, inano ko ng, inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Kaya yun yung pinangawakan ko. Ako po si Aurita Agnasan, 56 years old, taga Pinagbuhatan, Pasig. Na-diagnose po ako ng ovarian cancer stage 2. Nagkaroon ako ng January, nagkaroon ako ng spotting, konti lang naman. January, February, hanggang sa April, nagtry ako ng ibang mga herbal. Hindi siya umubra. Nung nagpa-ultrasound ako, lalong dumami yung buko, lalo siyang lumaki. Nagpa-consult na ako sa OB. Ngayon, nagpa-ultrasound ako, tinignan ng OB. Pina-upsmear nga ako, sabi niya. Nung nagpa-upsmear, nag-positive sa squamous cell carcinoma. Sabi niya, cervical cancer daw. Sabi niya, i-refer kita kasi hindi naman yung pwedeng operahin. Naku po! Ito yung pinaka-darkest moment of my life. Talaga, naku, feeling ko noon, kukunin na ako ni Lord. Katapusan ko. Ang feeling ko noon, parang kukunin na ako eh. Nung nalaman ng asawa ko na sila, parang hindi pumasok sa isip nila yung ganung kamatayan. Pero doon sa may katawan, parang pumapasok yun, hindi mo maalis yun eh. Kaya lang, siyempre, inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Kaya yun yung pinangawakan ko. Hindi mo na ako nagpunta ng onko. Kasi nagbabrowse na ako lagi nun sa Facebook. Nung nakita ko nga yung Ozone, na mayroon pa palang choice na iba pang gamutan na po pwede sa akin. Kaya tinry ko yung Ozone. Pero pinapanood ko na yon, mga cancer doon, nag-ozone, nilalagyan ng mga ganon. Inalam ko na, tinawagan ko yung Angono branch. Kausap ko si Ma'am Jessica. Nung araw na yun, maagang-maagang na ako nagpunta. Tapos yun nga, sa akin yung doktora na purpose. Hanggang sa tuloy-tuloy na. Tapos nung naka 4 months na ako nun eh, nagpa-consult tuloy ako sa nagpunta na ako ng onko. Inaiin niya ako. Sabi niya, ulitin mo ulit ultrasound. Kasi gusto niya makita yung mga kulani, mga nodules. Kasi wala siya makita kasing nodules. Kaya nagtataka din siya. Di pinaulit ko uli dun sa kaibigan niyang sonologist. Tapos yun nga, nakita niya uli.
Wala talagang mga ano ba yun, nodules na hinahanap niya, wala. Sabi niya, pwede kita operahan. Operahan na lang kita. Kaya nung narinig kong pwede na ako operahan, pwede ako operahan, o sige, Dok, sige, operahan kita. Teka lang, hindi pa ngayon. Magpaano ka muna, clearance. Hindi naman agad-agad na pwede kita operahan. Magpa-clearance ka muna. At yun nga, nagpa-clearance ako. Nung naoperahan na ako, after 1 month, bumalik uli ako dito. Pero sinabi sa akin ng ongko ko na kailangan mong magpa-chemo. Sabi ko, Dok, ayaw ko pong magpa-chemo. Sabi niya, Mrs. Agnasan, need mong magpa-chemo kasi bata ka pa naman, kayang-kaya mo yan. Walang mangyayari sa'yo. Walang side effect yan o ano naman, hindi ka magsusunod. Dok, bakit yung, isa-isip ko lang, bakit yung mga napapanood ko, unang salang pa lang ng chemo, tsaka pangalawa, nanlalambot na. Naku, Dok, di ko kakayanin yung hilo nga lang, mahina na ako eh. Yung pa kayong hindi ka makakain. Naku po naman. Tapos makikita mo, malalagas ang buhok mo. Eh, di ba, crowning glory ng babae ang buhok niya. Wag ilaga. Kaya sabi ko, Dok, sige, pag-iisipan ko na lang. Kaya tuloy-tuloy ko na yung oso. Kasi nung naka-20 visit ako, 20, di ba? 20, biglang nawala yung pain. Kasi masakit na masakit yung ano ko eh, puso. Kasi dugo siya, di ba? Tapos, nung naka-20 session na ako, nawala yung pain, tsaka yung pagdurog, nawala. Na ano siya, yung nalis. Konti na lang. Kaya doon ako na-amaze. Sabi ko, ang galing. Naka-20 pa lang ako noon na nawala yung ano. Tsaka simigla ako. Before, naka-ano na lang ako. Naka-bed, ridden. Yung hindi ako tumatayo kasi nga yung dugo nga. Yung dugo kasi ganun siya. Oh. Kaya nung nakapag-ukusan ako, nung naka-20 session, unti-unti nawawala yung pain. Nakaano uli ako, nakapagluto uli ako, nakakalabas na uli ako. Tapos naganahan na ako uling kumain kasi dati na ano ako eh. Parang pagod. Nakapag kilos-kilos ako, nakapunta ako ng tindahan, nakapaglakad-lakad ako sa labas. Kaya yun yung pinangawakan ko. Siyempre, at saka yung sa tulong ng oso din, di ba? At saka natural to eh. Galing sa Diyos yung hininga, yung ano niya, yung, di ba yung oxygen? Sa kanyang galing likha niya yan eh. Ano, siya talaga eh, di ba? Ngabe, ano, sa umpisa pa lang, sa first John 1, di ba? First John 1 na from the beginning, di ba God created? At yung kagalingan ko, nag-provide siya ng lamb para ipako sa krus. At doon, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang dugo, at tayo pinagaling sa ating karamdaman. Nakaka-inspire, hindi ba? That is the OzoMed difference. Real people, real healing, and real hope. Kanina sinimulan na ni Doc MI ang ating napag-aralan tungkol sa colon cancer. At ngayon, we will go even deeper. Part 2 na mga kaibigan at dito tayo mas magiging specific. So pakinggan natin ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay para sa inyong kalusugan at sa inyong mga mahal sa buhay. Ibalik natin si Kuya Juray kasama si Doc MI para sa ikalawang bahagi ng ating topic. Kuya Juray and Doc MI, the floor is yours. We are back and ganiha atong gistugutan ang colon cancer, mga risk sa colon cancer, kung anong dapat buhaton, mga diagnosis, mga prevention. Ug syempre napag-usapan din nato ang mga pagkaon, lifestyle, daghan na. So palihog lang kung namo nagtan-aw karon i-share ni sa mga tao nga nagkinahanglan aning nga topic. So again, colon cancer ang pinag-usapan. Of course, with Doc MI Aguinaldo, ang atong physician in charge dinhi sa OzoMed Wellness Clinic sa Cebu. So Doc, dito na tayo. Kasi kusog dinhi sa OzoMed Cebu, marami tayong mga walk-in patients nagtatanong kung naabat na dinhi colon cleansing
or colon therapy something Yes. something. So Doc, explain to me ano ba itong colon cleansing na hinahanap nila? Ayan. So, I don't have the exact definition. Baka kasi iba yung hinahanap talaga nila. Parang binibigyan lang nila ng term. Pero sa aking pagkakaintindi, yung colon cleansing ay nililinis niya yung colon natin. Natanggal niya yung mga nasa loob na yon. So, I don't know yung process. Siguro, meron ako nakita nasa machine, lalagyan ng tubo, Pasok, tapos tatanggalin yung pupo. Tapos gano'n, gagamitan ng tubig, ifa-flush mo yung nasa loob na yan para mawala yung mga pupo na yan. So, ayun yung base doon sa, sa pagkakaintindi ko. Kailangan ba talaga to, Doc? Para sa akin, hindi. Kasi, kaya naman ng colon natin, kaya ng intestine natin na mawala yun. Yun talaga yung function niya, kaya ngayon nilagay para tanggalin talaga yung mga dumi. Wala siyang ibang, isa yung primary function na ginawa ng Panginoon. Na yun talaga, Okay. natanggalin niya yung yung mga dumi sa katawan natin, yung mga kinain natin, tatanggalin niya. I-absorb na yung kailangan, yung mga ilabas na yung hindi kailangan. Ang nagiging problem lang kapag with the colon cleansing, di ba winawash mo yan ng winawash? So, nung nagkakaroon ng imbalances dun sa kailangan matira na good bacteria, bad bacteria. Okay. Kasi pwedeng mawala pala, Doc, no? Oo. Tapos dun sa intestine kasi natin, may mga parts din doon na kailangan mag-absorb ng mga electrolytes ba, nutrients ba, at mag-release, mag-secrete papunta doon sa colon, palabas ng colon natin from the body. Ang nangyayari, pag nililinis natin yun, nasisira yung yung function na yun. So, pwedeng magkaroon ng electrolyte imbalance, magkaroon ng mga ganong problem. So our body pala, Doc, God created our body with own natural cleansing system. Yes. Galing, no? Ganun siya. May sarili talaga. Kaya naman talaga ng ating digestive system for that process. So, medyo may risk din pala to, Doc, no? And also infection din kapag pag syempre dahil nga tinatanggalan nga natin ng mga population doon na dapat bantay doon sa mga infection. Kasi kung logic lang din ang pag-uusapan, 'di ba yung madumi yan, kaya nga dumi-dumi. So yung dumi, madumi. Pero hindi tayo nagkakaroon ng problem, hindi tayo nagkakaroon ng infection because merong nagbabantay rin dyan. So kung tatanggalin mo rin sila, lilinisin mo masyado yung Masama pa sila. sasama, edi wala na magbabantay para magkaroon ng against the infection. So pwede magkaroon. Okay. And speaking of that, no, sasabi natin na medyo may risk din pala siya. But dito sa ozone, Doc, aside sa ozone therapy, meron pa tayong tinatawag na rectal insufflation. Ano ba tong rectal insufflation na binibigay natin sa mga pasyente natin with Yung colon rectal cancer? insufflation, ito yung nagpapasok tayo ng ozone molecules doon sa rectum, sa daanan ng pupo natin. Ang ilalagay natin ay certain amount lang, and it would not cause dysregulation of the electrolytes. We will not really cleanse or clean the colon, pero we will infuse it with yung ozone natin. So para lang ma-absorb yung mga ozone para pumunta sa system natin. So aside sa ozone therapy natin na pwedeng makatulong sa ating mga colon cancer patients, this rectal insufflation. So sa mga nanonood sa atin ngayon dito sa New Start, if you want to visit us sa ating mga Ozone Med Wellness clinics, we offer that rectal insufflation na parang hindi siya yung tipong nililinis, but binubugahan natin na siya ng upgraded nga alcohol natin, upgraded oxygen. Kung may mga kailangang buhayin, kailangang patayin pa pamatay. Oo, tama. Hindi kasi parang your question was, ano yung colon cleansing? And then what's the insufflation? Parang you compare it, pero you don't compare the apples with the oranges kasi magkaiba naman sila ng function. Kanina pa lang nabanggit natin what's colon cleansing. Iba yung ginagawa doon with ozone therapy. Nag-infuse tayo para pumunta sa systemic natin. And yung colon cleansing, it's more of yung area lang na yun. Tapos iba pa yung mga na-dysregulate niya na function ng colons natin. Okay, so
Dok, ito lang. This, rectal insufflation is a replacement medical treatment for colon cancer. No. Kanina, kung nanonood kayo from the start, balik ulit kayo sa start. Lagi nating dinidiin sa mga viewers natin na you really have to go to your medical doctor para makita kung ano talaga yung cause and then magamot natin kung ano yung cause. Kung colon cancer man ito, hayaan natin na si medical doctor ninyo ang titreat nito ng mga ito. So either refer kayo to a medical onco or a surgeon. Then with us, even a medical doctor like me and other branches, tutulungan naman namin yung treatment na binigay sa inyo ng medical doctor to complement lang with what your other doctors have advised you to do. So yeah, pang-taas lang ng immune system, pang-strengthen lang ng mga katawan ninyo. Okay, so malinaw ang sinabi ni Doc. Ozone therapy is complementary, not a replacement. Okay, makikipag-usap pa rin kayo sa inyong mga doktor and then talk also to our doctors dito sa clinic para ma-explain namin sa inyo. And in-explain din ni Doc yung colon cleansing and our rectal insufflation. So parang one is local, one is systemic, Doc, no? So magkaiba po ang function. So huwag po tayo ma-mislead. Minsan ma-mislead na yung mga tao, no? So dapat talaga yung proper knowledge manggagaling mismo sa doktor. Hindi porket dahil nakikita natin sa reels, no, na this is it, colon cleansing, or this is it, ganito na makakaakala mo lahat ng tao gumagawa. No, you have to always go back na, Doc, tama po ba ito? Be educated. Babalik pa rin tayo sa lagi tayong magiging educated tayo. Doc, ano po ba yung mga maipapayo mo sa ngayon mga nanonood, Doc, no, na may colon cancer, o yung iba may suspetsa na meron akong colon cancer, meron silang mga warnings or mga signs or symptoms na meron sila nito. Ano mo pwede mong share sa kanila, Doc? Ayan, to all our viewers, if you have any mga vague symptoms like changes in bowel symptoms or merong konting pagdudugo or just as simple as bloatedness or abdominal pain or parang medyo pumapayat kayo, unexplained na pagpapapayat, then visit your nearby friendly doctor para ma-diagnose kayo. Kung kanina nabanggit natin na yung simptomas at sakit ng kapitbahay ninyo ay iba doon sa nararamdaman ninyo. Kaya kailangan magpa-konsulta para ma-diagnose, ma-rule in at ma-rule out kung ano talagang sakit. Change yung mga lifestyle habits ninyo, lalong-lalo na kung meron na kayong mga predisposing factors like meron na yung family history ninyo, medyo bago-baguhin na natin yung kinakain natin, lifestyle natin. And also go back with the New Start program episodes natin sa Facebook page and YouTube channel natin. Bisitahin nyo yun para medyo mag-take down notes kayo doon sa paper ninyo kung ano-ano yung mga pwede ninyong gawin sa buhay ninyo para medyo mabawasan yung risk factor of having colon cancer. Okay, so Doc, nasimulan mo na yung advice sa kanila. Would you like to invite them to come to our clinic? Yes, our clinic is located sa 12th floor sa PPI Corporate Center sa Ayala Business Park. Yeah. Ayan. And you can visit and contact us at our Facebook page. Yeah. Ayan. So, and of course, mapapanood din tayo sa Ozone Med Davao and Ozone Med Bacolod. So, visit our clinics. And may mga nakita ka mga QR code. Since we start this episode, scanin nyo na kay kung kamu mari sa clinic, kung mapakonsulta mo, na may makuha ang mga special discount, privileges, mga packages, na para ninyo nga nagtanaw karon sa atong New Start. So, mga ka-New Start, lagi nating tatandaan, or this is what we are talking about today no, sa buong episode na ito, na colon cancer preventable, detectable, and manageable if mas maaga mo itong makikita at mas maaga mo itong nadidetect. No? So, huwag ka matakot magpa-check up, mas matakot ka maghintay at mag-ignore lang, parang tiis-tiis muna kasi walang pera, tiis-tiis muna kasi kaya pa ng katawan. No? Huwag tayong ganyan. So, ang journey dapat magsisimula sa desisyon natin na hindi na to tama, mali na yung nararamdaman ko, hindi to normal.
lalo-lalo na hindi na rin normal yung background ng family mo about the cancer, about that colon cancer. So always go back to information, na tamang informasyon na nanggagaling sa ating mga doktor. So this is our topic for today, yung colon cancer, and I hope na i-share ninyo sa mga nagtanaw karon sa inyong mga kapamilya nga nagkinahanglan ani nga information. And of course, magpasalamat mi sa tanan nga nagsuporta namo. Daghan kay mig mga nakuha ang mga positive feedback sa ating mga sa nagtanaw sa YouTube channel nato o sa CCTA, na I hope na kami mahimong blessing para kaninyo ug daghan pa taon tag ma-reach out ang mga kababayan nato nga nagkinahanglan og medical information para mag-guide namo kayo. So visit mo sa among mga OzoMed branches again sa Cebu, dito sa Cebu with Doc MI. Lagi po yan. Nandito yan ng araw-araw po yan na nagbubukas ang clinic. Nandito siya from 10 a.m. to 2 p.m. Doc, no? Nandito Yes, ka. that's So, tsaka lang yan si Doc MI. If you ask, nandito siya, you can ask question. And then feel free lang po sa connect us sa among mga other branches, especially din also sa Luzon. So maraming salamat. Daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw. Magkita-kita ta sa sunod nga episode. Kini si Juray, maayong adlaw kaninyong tanan. Wow, what an episode po, ano? Maraming salamat, Doc Emay at Kuya Juray, for sharing your knowledge and your heart with all of us today. At sa inyong mga nanonood ngayon, salamat po sa inyong oras at tiwala. Sana po ay nakauwi kayo ngayon na may bagong kaalaman, bagong pag-asa, at bagong determinasyon na alagaan ang inyong kalusugan. Huwag kalimutang i-follow kami sa social media at bisitahin ang pinakamalapit na OzoMed branch sa inyo dahil ang unang hakbang tungo sa healing ay ang kumilos ngayon. This has been New Start, the OzoMed Health and Wellness Talk Season 4. I'm Deb, ingatan ninyo ang inyong kalusugan kasi kayo ang pinakamahalagang taong sa buhay ng inyong pamilya. Hanggang sa susunod na episode, paalam at God bless. And let's get this episode started. Ang topic po natin ngayon ay isa sa pinaka-importanting topic na kailangan marinig ng bawat Pilipino. Talang daghang kay nangutana, Doc, daghang kay nag-share sa atuan na continuation of the topic. So, Hindi sila pina-allow na many visitors because of the fear that the visitors will bring infection to the patient. mas mataas daw ang non-communicable diseases, Doc, sa mga low and middle income countries. Gusto naming ibahagi sa inyo ang isang bagay na siguradong magpapalakas ng inyong loob. Pagkapako dito, sabi ko matigas. Tapos natakot ako, hindi ako nagsasalita sa bahay. Tapos sabi ko nung after 1 week, sabi ko, anak, parang may iba sa akin. Pagkapa niya, mama, na-research ko, sa iyon parang delikado, gano'n. While we still have that options, we choose healthy food. May choice tayo. Yung choice natin is to stay healthy, and kung pwede nga, no, tayo as family, no, we help each other na pigilan yan. OzoMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog.